Sa nakaraan ng ating video, ay inumpog na lang ni Shu ang kanyang ulo sa pader, dahil ang kanyang plano sa mga scholars ay hindi na naman gumana, at yun nga ay dahil sa may kakayahan umano silang ma-brainwash ang sarili nilang utak o kaisipan. At ilang sandali pa nga ang nakalipas, ay bumalik na si Shu sa Peach Blossom Hall, kung saan matapos lamang ang 10 minuto, ay hindi mabilang na experts o scholars ang naglaho sa Royal Capital. At dahil nga sa pagkawala ng mga hindi mabilang na scholars, ay lalong natakot ang mga family head ng noble families, gayunpaman ay hindi naman daw masyadong makakaapekto ang pagkawala ng mga scholars na yun dito sa Looniverse. Matapos nito ay nagtungo si Shu sa mga family head, at sinabi na kailangan na nilang tumigil sa pagluhod, sabay tanong kung alam ba nila ang mga nangyari mula sa insidente 18 taon na ang nakalipas, gayon na din sa insidente 23 taon na ang nakalipas. Pero sinabi lang naman nito, na ang makasalanang opisyal umanong tulad niya, ay hindi kwalipikadong makialam sa mga ganun kalaking pangyayari, at ang mga taong may alam o sangkot nga daw sa mga insidenteng yun, ay malamang sa pumanaw na. At dito nga ay naisip ni Shu, na malamang umano sa totoo ang sinabi ng family head sa kanya, dahil alam niyang kakaiba ang pamamaraan ng dating hari at ng mastermind, kaya naman ang mga nasangkot umano sa insidente ay malamang sa patay na nga, maliban sa mga tapat na tagasunod ng hari, gaya na lang nila Zhang at ng mga puppet masters. At dahil nga dito ay naisip din ng ating bida, na mukhang kailangan pa din daw niyang magtungo sa Divine King's Palace, upang humanap ng clues o anumang bagay na makakatulong, upang malaman niya ang katotohanan sa likod ng lahat ng mga pangyayari. At muli makalipas pa ang ilang sandali, ay umalis na nga ang ating bida at ang kanyang mga sundalo, kaya naman tumulo pa ang laway ng isa, habang tinatanong kung talaga bang umalis na sila, habang ang isa naman, ay tinatanong kung magiging maayos lang daw kaya sila at ang kanilang mga pamilya. Pero tinanong lang naman ito, kung paano umano sila magiging maayos, sabay tanong na din kung sa tingin nila ay bakit hinayaan silang mabuhay ni Shu. Sabay sabi na matapos umano ang araw na ito, ay hindi may iwasang maganap ang malaking digmaan dito sa Looniverse, at ang digmaan nga daw na yun ay magaganap sa pagitan ng mga pinakamalalakas, kung saan ay siguradong hindi nila ma-imagine o mabibilang ang mga mamamatay. Sinabi nga din niya na ang God's King o Divine King's Palace ay kailangan ng mga pawn o kasangkapan, kaya ibig sabihin daw nito ay kailangan din nilusyon ng mga magagamit niya bilang kasangkapan, kaya naman kailangan daw nilang harapin ang realidad, dahil ang mga pawns o kasangkapan na tulad nila, ay walang karapatan na pumili o tumanggi. Kaya naman nasabi na lang nila, na sana daw ay sumunod na lang din sila kay Sun Zaiwen noon, edi sana ay hindi ganito ang sitwasyon nila ngayon. Pero sinabi naman ng Song family head, na hindi umano nila dapat sinasabi ang mga ganong bagay, dahil kahit umano nakipag-alyansa sila kay Shu, ay malamang sa wala naman sila ng determinasyon at pag-uugali, na tulad ng kay Sun Zaiwen. At tila naging isang guro nga ito sa kanilang harapan, kung saan ay tinanong nito kung ano ang unang gagawin nila pag naging Celestial Emperor sila, at sinabi nga nilang hahanapin daw nila ang lahat ng kayamanan sa Celestial Palace, para ibigay sa ating bida at sasamahan pa nila ng magagandang babae, para tumaas ang status nila sa paningin ni Shu. Habang ang isa naman ay sinabing ma-e-enjoy na daw niya ang mga Tanawain, at magkakaroon na siya ng kapanatagan sa isip pag naging Celestial Emperor siya. Dahilan upang makatanggap sila ng humble sa Song family head, kaya naman agad din silang napatanong kung ano ang mali sa mga sinabi nila, at sinabi nga ng Song family head, na ang mga binigkas umano nila ang dahilan, kung bakit niya sinabing hindi sila katulad ni Sun Zaiwen. Samantala sa West State naman sa Celestial Palace ni Sun Zaiwen, ay sinabi ng kanyang tagasunod, na nagsimula na sa pagtipo ng mga sundalo at provisions ang lahat ng kanilang mga direct descendants. Kaya naman pinuri siya ni Sun Zaiwen, sabay sabi na matapos umano ang lahat ng kakailanganin nilang paghahanda, ay kailangan nilang magtungo at bumalik agad sa Royal Capital, kasama ng lahat ng kanilang mga sundalo at provisions upang tulungan at suportahan si Shu. Pero sinabi naman ng kanyang tagasilbi, na lalakasan na daw niya ang loob niya ngayon para sabihin ang isang bagay, at ito nga ay ang patungkol sa ating bida na hindi naman daw humingi ng tulong sa kanila. Kaya kung tutuusin ay hindi nila kailangang makialam sa kanyang laban, at magpalapad na lang daw sila ng muka, gamit ang ibang paraan sa ating bida. Sabay tanong, kung bakit daw kailangan pang makialam ng kanyang Panginoon, na isa ng Celestial Emperor ngayon, pero sinabi lang naman nito na hindi daw maaabot ni Shu ang naabot niya ngayon,
kung isa siyang tao na masisiyahan o makukuha nila sa pagbibigay ng kung ano-anong mga bagay lamang. Agad nga din siyang umiling, at sinabi na nakuha lang niya ang pabor ni Shu ngayon, dahil maaga siyang bumaliktad o pinakita ang pagnanais niyang makipag-alyansa kay Shu. At kung nais nga daw niyang mapagtibay at mapanatili ang posisyon niya bilang Celestial Emperor, ay kailangan niyang humabol at sumabay o sumama sa laban ni Shu, upang maipakita niya ang kanyang tunay na layunin, gayon na din ang kanyang katapatan at determinasyon. Sunod ay sinabi nga nito, na kailangan umanong maunawaan ng kanyang tauhan, na ang hindi nila pagtulong sa magaganap na laban ni Shu, ay nangangahulugan na hahayaan lang nilang mapunta ang kapangyarihan sa iba, o ang trono sa iba, at pag nangyari yun ay maaari din siyang maalis sa pagiging Celestial Emperor niya. Sa tingin ko ay nauunawaan ko na ang ibig mong sabihin Panginoon, wika naman nito, at bigla ngang nagulat at natahimik si Sun Zaiwen, dahil tila nakita o naalala niya ang kanyang anak na si Sun Zhongyang, nang dahil sa pagsagot ng lalaking ito. Sunod ay inikom nga nito ang kanyang kamao at nang inig sa gigil, sabay sabi na makakaalis na umano ang kanyang tauhan, dahil pagod na siya at nais na niyang magpahinga. At sa pag-alis nga ng kanyang tauhan, ay sinabi nito na mayroon umano siyang dahilan, kung bakit kailangan niyang tulungan na manalo sa digmaang darating si Lu Shu. Samantala, habang patuloy nga sa paglalakad sila Shu sa mga kalye ng Royal Capita, ay tamang tsismisan lang naman ang mga tao na kanilang nadadaanan, kung saan nga ay sinasabi ng iba na mukhang ang mga bagong sundalo daw sa hulian, ay nakipagsanib puwersa na sa Imperial Dragon Guards. Habang ng iba naman ay sinasabi na mukhang patungo sila ng Divine King's Palace, kaya napapatanong sila, kung magpapalit na daw kaya ng hari ang Luniverse ngayon. Pero sinabi naman ng isa na kailangan nilang manahimik, dahil hanggang ngayon nga daw ay hindi naman sigurado, kung mayroon ngang nakaupong hari sa Divine King's Palace ngayon, sabay tanong kung nakalimutan na daw ba ng kausap niya, ang tsismis na kumakalat mula sa mga noble family at makakapangyarihang pamilya kamakailan lamang. Kaya naman tinanong na lang niya, kung nasaan na daw kaya ang mga anak ng family heads na nahuli, sabay tanong na din kung namatay o pinatay na kaya sila ng Imperial Dragon Guards. At sinabi nga ng isa na imposible umanong patayin ng Imperial Dragon Guards ang mga anak ng Noble Lords, dahil sa pagkakaalam nga daw niya ay hindi brutal at uhaw sa dugo ang kanilang hukbo, dahil hanggang ngayon nga daw ay nananatili pa ding buhay at malulusog, ang kanyang mga kapamilya na naninirahan sa West State. Pero bigla ngang sumilip sa butas si Heitan, kung saan ay tinanong nito kung ano ang kanilang ginagawa at pinag-uusapan, pero halos himatayin nga sila sa kanilang gulat at takot, kasabay ng pagmamakaawa nilang huwag silang patayin ni Heitan, dahil mga pangkaraniwang mamamayan lang daw sila ng Royal Capital. Pero nilabas lang naman ni Heitan ang isang libro at habang ngiting aso ang ating bida, ay isa-isa namang hinahagis at pinapamigay ng kanyang sundalo ang mga libro, sa bawat bahay na kanilang madaanan, kung saan maging ang tumatae ay hindi nakawala, at binigyan din ng libro patungkol sa mga kinopyang tula ng hari. At dito nga ay napapatanong sila, kung bakit binigyan sila ng libro ng Imperial Dragon Guards, kung saan ay mukhang mayroon din daw nito ang bawat bahay, at muli ay napapatanong sila sa kung ano ang nangyayari, at kung bakit umano namimigay ng mga libro ang Imperial Dragon Guards, sa ganito kakritikal na pagkakataon, at kung ano kaya ang plano nila. Hanggang sa bigla na nga lang magsigawan sa galit ang mga tao, na hindi makapaniwala sa mga nilalaman ng libro, at kanila pang ang sinabi na mga peke umano ang librong binigay sa kanila, dahil ang dating hari nga daw nila ang pinakamagaling magsulat ng tula, at ang mga tula sa librong ito ay kanyang nilikha. Habang ang iba naman ay sinabi, na literal umanong paninirang puri ito, pero itong si Zhang nga ay naisip lamang, na ang kawalan umano ng muwang at pagiging inosente nila, ay nagpapaalala sa kanya sa nakaraan, matapos niyang malaman ng katotohanan sa likod ng mga tula ng dating hari, with negative points pa. Pero ang ating bida ay masyado naman ang tuwa, dahil bigla umanong bumugso at lumaki ang pasok ng negative points sa kanya. At dahil nga daw dito ay hindi na niya kailangan pang problemayin, ang patungkol sa negative points ng pansamantala. Hanggang sa bigla namang sabihin ng mga kababaihang ito, na malamang umano na ang nasa unahan ay walang iba kundi si Lu Shu. Sunod ay sinabi nga ng isang babae, na nung unang nagtungo daw si Shu ng Royal Capital ay hindi niya ito nakita, kaya naman daw ngayon lang niya nakikita, ang kagwapuhan, talento, karangalan at matipunong katawan ni Lu Shu. At sinabi nga din ng isang babae, na malamang umano sa mas maganda pa ang tanawin sa likod ng mga black armor nila,
lalo na pag pinagpapawisan at galit na galit ang kanyang munting laman. At dito nga ay biglang nangiti ang ating bida, habang iniisip na libu-libong milya umano ang nilakbay niya dito sa Looniverse, pero hanggang ngayon ay wala pa ding tatalo, sa ganda ng mga tinig ng kababaihan dito sa Looniverse, pero ang totoo ay natutuwa siya sa kanyang mga naririnig, dahil sa siya nga ang pinag-uusapan nila. Pero akala lang pala niyang siya ang pinag-uusapan nila, dahil ang literal na pinag-uusapan ng mga kababaihan, ay ang mga nakasuot ng black armor at wala namang suot na black armor si Shu. Hanggang sasabihin nga ng isang babae, na para sa kanya ay pinakagwapo pa din ang guide o gabay na kasama nila, at ang babae nga daw sa kanyang likuran ay maganda din, at kung hindi nga lang daw dahil sa kasalukuyang sitwasyon, ay sana hinagis na niya ang kanyang bulaklak, sa guide o gabay ng mga Imperial Dragon Guards. At ang guide o gabay ngang tinutukoy nila ay walang iba kundi ang ating bida, na na-realize namang sila Zhang umano ang pinag-uusapan ng kababaihan na naka-black armor kanina, at talaga nga daw na pinagkamalan pa siyang guide ng mga loka-loka. Sunod ay naisip nga ni Shu, na pinagkamalan daw kaya siyang guide dahil sa wala siyang sakay na kabayo, kung saan ay hindi niya masyadong nakukuha ang atensyon ng mga tao. Kaya naman agad siyang nagtungo sa kanyang star chart, pero itong si Kung Ming nga ay tamang kain lang ng damo, at biglang sinabi na wag umano siyang hawakan ng ating bida, habang si Shu naman ay sinabi na ikaw pala ang nawawalang kabayo, at muntika na nga daw niyang makalimutan, si Kung Ming na sinaniban ang isa sa mga kabayo. Hanggang sa bigla nga siyang nilabas ni Shu sa kanyang star chart, kaya naman napapatanong pa siya kung nakaalis na daw ba talaga siya, sa lugar kung saan ay puro kabayo lamang ang kanyang nakikita. Agad nga ding nagpaalam si Kung Ming, upang maghanap umano ng katawan ng tao, para hindi na siya maging kabayo habang buhay, pero dahil nga sa naiinis si Shu, ay agad din niya itong pinabalik sa kanyang star chart, kaya naman natawa ang lahat sa kanya, pero sinabi lang naman ni Shu na nagmukhang kabayo, na tumawa lang sila hanggat gusto nila. At ilang sandali pa nga ang nakalipas, ay tinanong ni Xiaoyu ang ating bida kung bakit mas ninais niyang maglakad patungo ng Divine King's Palace, dahil nakarating na daw sila ng mas mabilis dito kung sumakay sila ng kabayo. Pero sinabi lang naman ni Shu, na nais umano niyang malaman kung magpapadala ba ng mga assassins ang kanilang kalaban, habang naglalakad siya patungo ng Divine King's Palace, dahil kung nangyari nga daw sana yun, ay magkakaroon sila ng pagkakataon upang makahanap ng clues, bago pa sila makarating dito sa Divine King's Palace. Pero sayang nga daw, dahil ang kanyang kalkulasyon ay mali na naman, dahil matapos silang makarating ng Divine King's Palace, ay wala naman siyang naramdaman na fluctuation man lang ng superpowers, at maging ang maestro level umano niyang pangdinig, ay hindi makarinig ng paghinga o anumang tunog, sa loob ng Divine King's Palace. At dahil dito ay nasabi ni Shu, na ang Divine King's Palace umano, ay tila isang isla na walang naninirahan, gayunpaman ay walang naglalakas loob na lumapit dito, kaya naman walang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa loob nito, bukod dun ay nananatili nga lang daw ito ng tahimik sa lugar na ito, at tila naghihintay na alamin ni Shu ang buong katotohanan. At matapos nang buksan ni Shu ang gate ng palasyo, ay nag-echo ang tunog o paglangit-ngit nito sa buong Royal Capital, kung saan ay narinig nga ito maging sa mga lugar na milya-milya ang layo. At para nga daw sa mga taong matagal nang hinihintay na muli itong magbukas, ay naramdaman nila na ang kanilang puso, ay tila umano pinipiga at pinipilipit. Samantala sa Sword Pavilion naman, ay sinabi ni Guling Fei na dumating na umano ang araw, habang si Jiang naman, ay sinabi na hindi na umano pinagkakaila ni Shu ang katotohanan. At minsan pa ay handa na siyang maging hari muli, kung saan ay handa na din daw siyang harapin, ang pinakamalupit na kalaban ng daigdig na ito. Pero tila nakatingin nga sa kanila si Xiaoyu, kaya naman nagulat pa itong si Guling Fei, at tinanong si Jiang kung nakatingin nga daw ba sa kanila si Xiaoyu, gayon na din kung naramdaman ba niya ang kanilang presensya, pero nanatili namang tahimik si Jiang sa kanyang tanong. Hanggang sa tila mayroon nga itong na-realize, dahil napakabata pa umano ni Xiaoyu pero malakas na ang kanyang pakiramdam, gayon na din ang kanyang pangunawa, at bukod doon ay nananatili nga daw siya sa tabi ng hari o ni Shu. Sunod ay tinanong nga ni Guling Fei si Jiang, kung hindi kaya siya ang kanilang founder, pero sinabi lang naman ni Jiang, na kahit umano hindi pa niya nakikitang humahawak ng espada si Xiaoyu, ay pakiramdam niyang tama ang suspetsa ni Guling Fei. At habang patuloy nga niyang pinagmamasdan si Xiaoyu, ay bigla na lang tumulo ang kanyang mga luha, at sinabi na nagbalik umano ang dati niyang kaibigan.
Samantala sa Divine King's Palace naman, ay makikita natin ang silawit ni Shu at ng kanyang mga sundalo, at ilang sandali pa nga ang nakalipas, ay naglakad si Shu patungo sa palasyo ng hari, kung saan ay makikita nating seryoso ang muka nito. At habang patuloy nga sa paglalakad si Shu, ay naisip ni Zhang na pamilyar umano sa kanya ang aura at tanawing ito. Bukod dun ay naisip nga din niya, na tulad umano ng pinanggako sa kanila ay nagbalik talaga ang kanilang hari, at ang Divine King's Palace nga daw ay tila walang pinagbago. Gayunpaman, ay may mga tao nga daw na wala dito ngayon, at yun ay ang mga tao na nakasama niya sa nakalipas, at muli ilang sandali pa nga ang nakalipas, ay huminto sa paglalakad si Shu at sinabing nakarating na umano sila. At dito ay muli ngang naisip ni Zhang, na ang bata umanong pinipirahan ang mga tao dito sa Looniverse, at ang batang nanloko sa lahat ng mga sugarol ng Royal Capital, na naging dahilan kung bakit madaming tao ang tumalon sa ilog upang magpakamatay, ay ganap na daw kayang isusuot ang korona ngayon araw, at mauupo sa trono ng hari ng Looniverse. Pero bigla namang sinabi ni Shu na hindi kailangang kabahan si Zhang, dahil kung ang mastermind nga daw ay naghihintay sa kanya dito sa loob ng palasyo, ay mas magiging simple ang lahat, pero sayang nga lang daw at nakakalungkot na din, dahil mukhang hindi nila pinili ang lugar na ito para sa kanilang labanan. At dito nga ay naisip din ni Shu, na ang mga walang pangalang daga umano, o mga kalaban na ang alam lamang ay magtago sa dilim, ay siguradong i-atake lang, pag alam nilang nakakalamang na sila. At matapos ngang makumpirma ni Shu na walang anumang nabubuhay dito sa Divine King's Palace, ay naisip nito na ang mastermind umanong hinahanap niya ay wala sa lugar na ito. Kaya naman daw kahit sino pa ang makita niyang lumabas sa lugar na ito ngayon, ay siguradong hindi siya ang mastermind, at kasabay nga nito ay ang paglabas ng isang nilalang na tila nababalot ng enerhiya. At matapos nga siyang makita ni Shu, ay sinabi nitong ang isang pipitsugi na maestro level umano, ay nagpapanggap na Diyos, at masyadong malakas ang loob upang mag-issue ng Peking Imperial Decree. Pero tinanong lang naman ito, kung paano daw nasabi ni Shu na peke ang kanyang Imperial Decree, at masyado nga ang gulat ng ating bida, nang sabihin nito na wala umanong tunay na hari sa mundong ito. At ang isa pang ang kinagulat ni Shu ay kamukha nito ang dating hari. Hanggang sa ilang sandali pa, ay sabay-sabay nilang sinabi na ang nasa harapan umano nila, ay isang kaluluwa na gawa sa dark map. At dito nga ay agad na napaisip ang ating bida, at napapatanong nga siya sa kanyang sarili kung ano ang nangyayari, dahil sa pagkakaalam nga daw niya ay dapat nag-iisa lamang ang dark map. At sa henerasyong ito nga daw ay sila ni Xiaoyu, ang may-ari ng Star Chart at Dark Chart, habang sa nakaraang henerasyon naman, ay ang dating hari ang may-ari ng Star Chart, at ang Dark Chart ay si Luluor ang may-ari, na na-reincarnate naman sa Northern Europe sa katauhan ni Carol. Bukod doon ay naisip nga din ni Shu, na hindi naman umano maaaring si Xiaoyu ang mastermind, pero kung wala na nga daw iba pang dark map, ay saan kaya nanggaling ang kaluluwa sa kanilang harapan, na gawa sa dark map. Habang si Carol naman ay nananatiling tahimik at napapaisip, kaya naisip din ni Shu na ang nakakapag-alala daw ngayon, ay hindi din alam ni Carol kung ano ang nangyayari ngayon, at kung bakit may kaluluwa sa kanilang harapan, na tanging dark map lamang ang makakagawa. Sunod ay sinabi nga ni Shu, na tanging kaluluwa lang daw pala ang kayang ipadala ng kalaban niya dito, sabay tanong kung sino umano siya, pero tinanong lang naman ito, kung importante daw ba talagang malaman ni Shu kung sino siya, at kung hindi ba dapat ay tanungin na lang niya ang kanyang sarili, kung sino o ano ba talaga ang pagkatao niya ngayon. Pero muli ay tinanong naman ni Shu, kung nagtungo lang ba siya dito para sa mga palaisipan na yun, at sinabi nga ni Shu na siya umano, ang bukod tangi at nag-iisang tatapos sa nilalang na nasa kanyang harapan. Pero sinabi lang naman nito, na tignan na lang daw nila kung mayroon bang sapat na lakas o kapangyarihan ang ating bida, upang gawin ang kanyang mga sinabi, sabay sabi na anumang hindi niya nagawa 18 taon na ang nakalipas, ay tiyak na hindi pa din niya ito magagawa ngayon. Bukod doon ay sinabi nga din niya, na 18 taon na siyang naghihintay sa pagbabalik ni Shu, pero tinanong lang naman ni Shu, kung bakit hindi niya ipakita ang tunay niyang muka, kung talagang 18 taon na nga siyang naghihintay. Pero sinabi lang naman ito na hindi pa daw ito ang tamang oras, at maghintay na lang daw ang ating bida dito sa Royal Capital, dahil mayroon siyang engrandeng regalo para kay Shu, sa hinaharap, sabay tanong kung nais daw ba ni Shu ng negative emotion, at ibibigay nga daw niya ang nais ng ating bida, na masyado ang gulat, dahil ito umano ang unang beses na mayroong nagsabi sa kanya,
ng term na negative emotion sa kanyang harapan.